Hello guys, good day. This is Marl, and for this video guys, as I promised to you guys, we will be making videos about SSW, and this is our part 1. So I will be talking SSW guys. I will be explaining to you the SSW general rules. So when we say about general rules guys, this is not only for Filipinos. So lahat po ng nationalities po is applicable for this explanation. Again po, I just want to clarify, I will be answering or giving you information based on the general rules of SSW dito po sa Japan. So forget about the rules sa Pilipinas po. Focus dito po sa Japan. Now, our topic for this part 1 SSW question and answer guys is the house. So, the house po for SSW, ang dami po nag-aas ng question po sa akin. Pwede bang ganito yung situation nila? Pwede bang may kasama? Pwede bang wala? Now, for the house guys, same with TITP guys, hindi po pinagbabawal na may kasama po kayo sa bahay. Pero hindi din pinagbabawal na pwede kayong kumuha ng sarili nyong bahay. Ngayon guys, mag-isa ka man or may kasama ka man sa bahay, you have to remember this number. 7.5 square meters. So, dapat guys, meron po kayo bawat isa nito. So, may kasama ka man sa bahay, ito-total yung lahat ng space. Tapos, i-divide yan, dapat meron ka yan. At saka kung mag-isa ka, dapat meron po kayong 7.5, the whole space ng bahay po ninyo. So, mahalaga po yan for the privacy of SSW workers. Hindi po pwedeng wala po kayong privacy or wala po kayong space para po sa sarili ninyo. Dapat lagi ninyong tandaan guys. Now talking about the expenses guys, I think daming nag-ask po sa akin ito. For the expenses guys, for the TITP, yes, all in all guys, sa kontrata po, some of the employers, I think most of the employers po for TITP is nagbibigay po sila portion or part of the monthly rental. Pero ngayon po, when we talk about SSW, nakasaad po doon na pwede na po magbayad yung workers for the contract and for the monthly rental. So, ibig sabihin po, hindi po pinipilit ng government ng Japan na pagbayarin yung isang employer para sa kontrata ng bahay nyo or sa monthly ng rental sa bahay ninyo. So, kung may nakukuha or nare-receive kayong tulong for that part guys, be lucky. Pero again po, hindi po talaga pinipilit ng gobyerno ng Japan na obligated sila magbayad for that matter. Pero guys, personally, ito yung, I think, personal advice guys, mas mabuti po talaga na sarili nyong expenses. Kasi hindi ko naman sinasabing lahat ng TITP guys ha. Some or may mga nagme-message po kasi sa akin na pinapasok yung bahay nila kahit wala sila sa bahay. So ibig sabihin may susi yung mga employers sa bahay nila. Ngayon guys, madaming hindi nakakaalam na when you do contract here dito sa Japan guys, ang daming dapat i-follow na rules sa bahay. Example guys, pag yung bahay mo is isusoli mo na guys, i-check nila yan. Kahit linisin mo pa yung bahay mo, pag may nakita yung isang company ng bahay na yan, pagbabayarin po talaga kayo. That's really normal dito po sa Japan. Ngayon, ang concern kasi ng mga employers, sila po kasi yung kontrata pangalan ng Kaisa, pangalan ng president ng Kaisa. So, ibig sabihin, may responsibilidad sila kung ano mang mangyari sa bahay po ninyo. That's why most of the employers are very concerned about sa bahay po ninyo, ang status ng bahay po ninyo. Ngayon guys, ibig sabihin, hindi po kayo free talaga sa bahay nyo kasi parang hawak pa rin ng company ninyo ang bahay po ninyo. That's why I suggest talaga na kung ikaw yung magbabayad sa sarili mo, pati yung sa rental mo, you are really free and you have privacy po talaga sa bahay mo. Wala ka ng privacy sa katrabaho mo, tapos sa personal life mo, sa daily life mo sa bahay mo, may makikialam pa. Hindi maganda yun para sa akin. That's why I suggest talaga na mas okay talaga na kahit walang masyadong tulong about that matter guys, pero kung makukuha mo naman yung privacy mo at freedom mo, mas okay po siya mamuhay dito sa Japan. So that is our part 1 for SSW.
SSW question and answer. So if you have question guys, or if you have something or some matters guys na gusto nyong pag-usapan, just comment and I will be making a videos about that one. Before I end this video guys, I want to clarify again, I'm talking about general rules for SSW sa lahat po ng nationalities, hindi lang for Filipinos. You have to understand that one guys. That's it guys. Please guys, don't forget to share the video guys sa mga kaibigan po ninyo para malaman din nila yung information. And see you sa part 2. Bye bye! Sayonara!